Praise the Lord. Okay. Good morning po. Good morning, good morning, good morning, good morning. Alam niyo po, ako ay masaya na muli makabalik. At ito po nga ating nasama-sama palagi na kayo po ay makasama sa tuwing ganitong gawain. Nalinig po gaya lang na nalalaman po ng maraming mga kapatid. Ako po ay nag-isa sa maraming panahon at kakataon doon po sa Chicago. Doon po tayo nakabase. Urban church doon. Alam niyo po ang kultura doon. Alas po sa mga kapatid natin at mga manggagawa sa ating church. Westernized na. Ibig sabihin, alos po nasa trabaho sila. So sa buong linggo po, aalos sa church, ako lang mag-isa. Okay? At makikita ko sila isang Friday evening at saka Sunday kung hindi po conflict sa kanila pong schedule sa mga trabaho. Kaya ito po ang kalagayan ng maraming sa ating mga kababayan, mga kapatid doon sa Amerika. Kaya thank God for technology, di ba, sa Skype and other means na kung saan po ang mundo po ay lumilit ng lumilit, di ba? Ngayon dati-dati, bago ka makaabot ng mga mensahe, may mga telegram, okay? Siguro mga kabataan dito, hindi nilabot yung mga telegrams, no? It will take months or so on and so forth. But ngayon, ganun lang po, you can see your loved ones. I thank God for that. So I think with that, kaya po nakakatagal ng tagal-tagal doon sa Amerika without si Severina and my family. Kaya ito po ang napakahirap. So please pray na kaya unti-unti po binubuksan natin ang mga bagay na dapat buksan dito sa ating iglesia. Marami po pananangin na eventually, kung meron po mga train na workers doon, ito po ay yung tiniiwan na namin. Ang ibig sabihin ay pagkatiwala sa ating mga kapatid doon, and we will be concentrating here. So we will be going back and forth, pero maybe most of the time will be here with you, okay? Na matapos ang pagdapat ng mga doon. Napakahirap po na ako ay nag-isa doon, and I can idea that you will not be so much affected without your family. Praise the Lord. So, thank God. Nandiyan ba kayo? Praise the Lord. We're living in the most exciting days. Do you believe that? Amen. So, sa mga conferences po nito, na darating, ito po ang bishop natin sa ating denomination. Siya po nag-petition sa akin, okay? Para po kami ay maligili ma-settle doon sa Amerika. And he will be coming here para po with Filipino Bishop as well, doon po sa Amerika, para po makita ang gawain natin dito. And they would like to bless us with the conference that is coming this week. So, gaya po na-announce kanina, as much as possible, kung kayo po ay you have a free time, please join us in this coming conference. Okay? So, praise the Lord. I would like to read the scripture this morning. Okay? So, could you please flash it? Atin pong malalahanin ilang sa mga kapatid natin mula sa ating dining ngayong umaga sapagkat sa Marifel, nasa hospital pa sa Marifel. Okay? At ilang mga kapatid natin. At mamaya po babanggitin natin ang isang pangagalakang na pinakalap na panyusan kaya we're still adjusting. Pero eventually siguro, ilan sa mga workers, gusto ko natin talaga every Sunday. So, let's read the scripture. Okay, if that can be found in Zechariah chapter 9, verse 9. Ito po ang isinasal. Ito ang pagbabasihan ng ating pag-aaral ngayong umaga. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you. Righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, a foal of a donkey. Okay. Sa Tagalog po, ganito ang sinasal. Magalak kang mainam, o anak na babae ng Zion. Humiyak ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari, na paririto sa iyo, siya ganap at may pagliligtas,
mapagmababa, at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. So, may umaga, naisip ko na ano po ang nagdidiwang ng buong sanglibutan or the Christian world, ang Kristiyanuhan, no? Sa linggong ito. Ano ba tawag natin sa linggong ito? Kung kayo ay update sa mga occasions or event na nangyayari ngayon. Kung kayo po ay, ano napasin ninyo sa mga lumalabas sa simbahan? Araw na Palaspas, okay, Palm Sunday. So, I'm trying to, sa umaga ito, titignan po natin ilang-ilang aspekto o anggulo po ng araw ng Palaspas. Okay? Ang ilan siguro sa taga nating mananampalataya, estudyante sa ng Panginoon, alam nila ang mga bagay nito. Okay? Pero ang ilang mga pasal na nais ko na ating ibigay o ipagod sa inyo para pag-aralan po natin, no? Ano po ang ating makikita, iba't ibang aspekto po o anggulo ng Palaspas na ito na pinatawagin mo ng Palaspas or Palm Sunday. Alam po ninyo mga kaibigan at mga magulang, 2,000 ng taon na nakakaraan, okay? 2,000 years ago, listen carefully, 2,000 years ago, okay, nung ang Panginoon ay nagkatuwang daw sa lupa doon sa Jerusalem, ang isang sekta po, or sekta ng bansang Israel, okay, ang kanilang religion ay Judaismo, ang tawag nila sa mga sarili ay mga Sadducees, okay? Meron po sila isang tradisyon kung saan po naniniwala sila ang Mesiyas ay biglang, okay, magpapasok sa templo doon sa Jerusalem 4 na araw bago dumating ang kapistahan ng Paskwa o the Feast of Passover. Kung kayo po ay pagkakaraw bedas, there are 7 feasts of the nation of Israel. Ang unang feast po, kapistahan tawag nila ay Paskwa. Ang paniwala po ng mga Sadduceo, okay, sa nilang tradisyon na ang Mesiyas, okay, ay darating at bigla po pagpapasok sa templo at umupo sa kanyang tamang kalalagyan in His rightful throne. Kaya po, ang kanilang ginawa sa ganitong pagkakataong minsan, pinanili po nila ang pintuang bayan o pintuan ng templo na bukas bago po dumating ang araw ng kapistahan ng Paskwa. Because of this, the Jewish nationalistic fervor was at its peak on this particular day. Kaya po yung ganitong tema, no? Para bagang sundulan ang paghihintay at yung kanilang pagiging Hudyo nandun po nakapalo at napakataas ng expectation po ng mga tao sa ganitong araw. Ganun pa man, ito naman ang kaganda ko, the Romans in that time were ruling Palestine, okay, and the rest of the world. So the Romans would have all the troops activated and all alert for this day as well. Ang mga Jewish, yung nationalistic nila, pagiging nationalistic nila, nakamatas. Sapagkat alam nila ang Mesiyas, okay? At hindi magpapalitaw sa templo, okay? At ganoon, ang mga Romans naman ay nagbabantay, active naman, alerto sila sa ganitong araw. Sapagkat they feared the Jews. Ito kung kinatatakutan ng mga Romans, ang kinatatakutan nila, sapagkat ang iniisip nila, baka sa pagkakataon araw na yun, listen, ay magkakaroon ng pagiging maksik. Meron isa namang radikal na religiosong panguna ng sintang ito kung saan ikayatin ang buong bansa para maging maksik laban sa mga Romans. So, ang tension po ay very high on that day. Napakatas po ng tension sa araw na ito. Sapagkat po nangyari sa nakaraan. Hindi lang po ilang grupo ng mga tao, mga Hudyo, ng mga radikal, na naging maksik laban sa Roman government on that time. So that is the very day Jesus chose to enter Jerusalem. Ito naman ang araw, ang pinili ng ating Panginoon para po siya'y magpasok, okay, sa Jerusalem, kung saan siya'y nakasakay sa isang asno, okay, bilang katuparan ng Zechariah chapter 9, verse 9. Okay. Ngayon pag-uusapan natin, lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon ay nasa tugla, okay? They were prophesied on the Old Testament by the prophets.
And makikita din natin yung ilang anggulo kung saan ang mga madla, the crowds, and some of the people were fulfilling the prophecy na ipinahayag at inihula ng mga prophets. Okay? Kaya, dito makikita natin how accurate where the prophecies are. So, dito, no? Magpapasok natin Panginoon sa Jerusalem sa kanyang sagasno, and it was prophesied in Zechariah 9:9. Sinasabi, rejoice greatly, O daughters of Zion, shout, daughter of Jerusalem, see your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey. See, nakasakay sa isang asno. So, it was fulfilled on that day. Nung ang Panginoon, okay, sumakay sa asno, pagkatapos siya sumakay, nandoon, nagpasok sa kalsada ng Jerusalem, and it was a donkey that had never been ridden before. Kailan po ang donkey nito, ang asno nito, hindi pa sinukyan. Kaya, ang donkey nito, ang asno nito, kanya pong isinumo ang kanyang likod sa kanya pong malilikha, at kung sa loob na kanyang sinakay, at sa buong kalsada ng Jerusalem patungo sa templo. Alam mo ninyo, hindi na mapatay ng asno ito na tinutupad niya ang prophecy patungo sa kanya. Imagine that. Ang sandali itong asno ito, even this animal was fulfilling the prophecy given by the prophets. Particular, the prophet Zechariah. Imagine that. Are you there, guys? Nadidinig niyo po? So, ang dami po para kung katulad natin. Ang asin ito para katulad natin. Nung tayo po ay lumapit sa ating Panginoon Yesu Cristo para tayo po ay maligtas. Di ba? Nung tayo ay dumating o lumapit sa ating Panginoon ng pagbaba tayo, okay? Para tayo ay maligtas sa ating kasalanan, we come used to having our own way. Dati, ganito buhay natin na dati, ang gusto natin pamamaraan, ang gusto natin, ang sinusunod natin. But knowing when we have met our Creator, nung tayo magpasama sa ating Panginoon, ating sinubo ang ating buong buhay, at alam mo ninyo, ang pagsuko ng ating buong buhay, hindi po, iyon po ang pasimula ng lahat ng mga bagay sa ating magiging buhay Kristiyano. Katulad ng aso ito, okay? Anong laking karangalan na magamit sa panilikaan sa lahat ng bagay? Amen? In that small way, it was fulfilling the prophecy concerning him, mga aso ito. At siya magamit sa ganitong pamamaraan. Okay? Gala ng nasabi, sa maraming pagkakataon, patulog po tayo ng aso. Okay? He yielded his back para sa isakyan ng Panginoon, para makapasok at gamitin siya, okay, sa pagpasok sa kalsada at sa tiyansang ng Panginoon patungo sa templo. Na, alam ko ninyo, sinasabi ng isang malaking karangalan na magamit ng Panginoon. Yung po ang bilang ninyo, at sa aking mga kapwa magagawa, kayo lahat kaya ibinibilang na magagawa. Kaya ako sinasabi, alisin po yung mentality na ganito, no? Hindi na mula sa Diyos. Yung pastor and laity mentality. Ang ibig sabihin nun ang pastor, magagawa silang gagawa sa pinagagawa ng Panginoon sa iglesia. At kami mga laity o mga kongregasyon, mauupo at makikinig lamang. Hindi po. Alam, sinabi ng mentalidad. At ba kayo? Tayo po ay may kanya-kanyang panawagan at bahagi sa katawan ni Kristo. Amen? Meron may bahagi, hindi sabihin niya, may kamay, may pami, mga mata, at may mailang part sa loob natin. Kung lahat ng yan ay nagpapaksyon, kinikilos, magkakaroon malusog ng pangangatawan. Diba? At isa lang, ang hindi kinikilos dito, ay ang bahagi na sinasabi natin, sakit ng kalintingan ay sakit ng buong katawan. Diba? Kaya po, huwag kayong maging kalintingan kung mali na magiging sakit ng buong katawan. Okay? Kaya tignan ninyo, sunin ninyo, manalangin kayo pagkatapos natin gusto po ang ating bulsa ng ating Panginoon. Panginoon, hanggang dito lang ba ako? Nag-ate? Kung gusto ko, yung isa ko, yan nasa atin na maraming Kristiyan, di ba? Pagod ako, maraming trabaho. Okay? Sa nakaraan. Pero imagine, 1 Sunday lang and 2 hours at the most or more, hindi ko maibigay sa Panginoon. At hindi natin namamalayan, whether we like it or not, nagpapaunla ng Panginoon, okay? Bibigyan na silip ng araw, kumakain tayo,
binibihisan, binibigyan ng kalusugan. Minsan yung mga bagay na natural na nangyayari, akala natin, ang mga bagay na hindi dapat dumating, hindi ko naman kahit na kapayapaan, natin taglay ngayon para makapagatin ang gawain ng Panginoon at pagusog sa kanyang mga salita. Yan ay biyaya ng Panginoon. Balang araw, hindi natin namamalayan, ilang ang mga kapapalan ko at ang freedom that we enjoy, gaya ng ibang mga Christian mga kapatid sa ibang bansa. Alam mo, magsaservice sila sign language sa mga gubat. Okay? Para lang makapag-attend ng service at delikado pa kanilang mga buhay. Para sa kanila, ang mag-attend ay kadugtong ang kamatayan sa isang mata. Kung ito yung loob ng Panginoon. Pero sa atin, we're taking this for granted. But the thing what I'm trying to say right now, isang karangalan na tayo magpagano sa Diyos. Hindi kayo makatayo dito, pero alam po ninyo mga kaibigan, listen. Meron kayong magagawa na hindi magagawa ng marami. Meron kayong magagawa na hindi magagawa. Ang mahalaga lang ang hindi mo sumok sa Panginoon, ito ba, gamitin ko sa iyo. Amen? Sa inyong pagkakaloob, okay? Alam po ninyo, gusto sana lang tayo ay maging bahagi ng Panginoon sa buong aspekto ng iyong buhay. Lalo sa pangangalakal, sa pananalamin. Amen? God wants to bless us, but He wants to be a part in everything, in every aspect of your life. Amen? Alam niyo po sa lahat ng pangangalakal, ay nakakaniwala ng Panginoon sa akin, malaki sa aking bahay, sa aking sabi, 10% kada lang ibulay sa Panginoon. Paano makalaki ang paliit, ibigay natin sa Diyos. Gusto ko maging partner natin. Kaya ang Panginoon sa Panginoon, He wants to be Lord in every area of our life. Lalo sa ating mga busa. Kaya, minsan, iyan ang pumipigil sa atin sa buong pagpapala ng Diyos sa atin. Alam niyo po, kami magiging kapatid. Kaya minsan sa nagsishare ng mga pastor, sabi niya, Pastor, ako'y pastor ng minsan, minsan ang sabi ng kapatid, hindi nabibigyan. Okay? Pero ano po ninyo, it is a gradual process na kailangan na isuko ang Diyos, isuko sa Diyos sa mga bagay nito. Sa pagkataking, alam niyo po bakit na pinapag mga bagay nito? Kami po naranasan namin, okay? Ang mga bagay nito. Kaya gusto namin ang Panginoon, okay, sa tagal na namin paglilito sa Diyos, kasama siya sa lahat ng bagay. Amen? Hello? So, yung po isang uri na paglilito sa ating Panginoon. Nasa mga bagay na ganito, na isang karangalan, okay, karangalan na tayo ay magnat ng Diyos. Now, tingnan po natin ang madla. Okay? Tingnan natin ang crowds. Alam mo ninyo, nasa po ang setting natin, ang Panginoon nakasakay ng asno, di ba? Okay, sinasakay ng asno, sa kalsada ng Jerusalem, patungo sa templo. At tawag dito triumphant entry. Okay? Anong ginawa ng mga tao? Sa butong yun, nung siya'y papasok na nakasakay ng asno, napapanood natin ngayon, di ba? Tawag sa television, ang mga tao naghintay, di ba? At kumuha sila ng mga dahon, at mga tao natin palaspas, para sa lubungin, ang hari nakasakay sa isang asno. Alam po ninyo, hindi alam ng mga tao ito, o mga multo ng mga tao doon sa Jerusalem, na tinutupad nila ang bula ng mga propeta patungo sa kanila. Kaya dito po makikita natin na ang Panginoon ay nagpapasok na sa Jerusalem, at alam niyo po mga tao nito naghihintay sa ating Panginoon, alam niyo darating siya, Ito ang mga tao nakasaksi kung paano binuhay ng Panginoon sila mula sa mga patay. Amen? Kaya ang tao nito na darating, gumagawa ng himala, kaya yung kung ginawang himala ng Panginoon yung sila, binuhay na mula sa mga patay, iyon po ang mga taong na sinisigaw. Ito kanilang sinisigaw, Hosanna! Hosanna! Iyon po kanilang sinisigaw ng Panginoon nakasakay ng asno. Ikinakaway-way nila ang mga palaspas. Okay? Habang ang Panginoon ay kanya pong sinasakyan ng asno tungo sa templo. Kaya ang ibig sabihin po ng Hosanna, save us now! Ligtas mo kami ang Panginoon sa Hebreo, Yasha'ana. Okay, yun ang po sa kanila. Hindi po nila namamalaya, kanila po sinisigas ang Psalm 1:8 verse 25 through 29. Imagine that. Iyon po ang kanilang sinisigas, yung Hosanna, okay? Yasha'ana. Ang ibig sabihin
sabihin, iligtas mo kami. Sinisikas nila ang Psalm 118. Ito po sinasabi, Psalm 118. Please, Psalm 118. Ito sabi, O Lord, save us. O Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. The Lord is God, and he has made his light shine upon us. With bows in hand, joining the festal procession up to the horns of the altar. You are my God. I will give you thanks. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Amen? So, ito po ang kanilang akto ng sinisikas. Imagine that. Alam po ninyo, may nasasagot sa inyo, ang mga tao noon, hindi nila alam na tinutupad ang mga inihula ng mga propeta. Multiply that a million times. Each of you, you're fulfilling the prophecy that was designed by God in your life. Right now. Amen? Sapagkat kanya-kanya tayong blueprint na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, at ngayon, you're fulfilling it right now. Amen? Hindi na mamaray ng mga badla, they were fulfilling the prophecy concerning them. Nandiyan ba kayo? I'm excited about that. Now, imagine every decision that you make. Ngayon, you're fulfilling a prophecy in your life that was designed by God before the foundation of the world. Hello? So, sinasabi dito, to come in the name of the Lord is to come in His authority. He has made His light to shine on us. Jesus said, di ba sinabi ng ating Panginoon? He was the light of the world. Isaiah predicted, si Isaiah, kanya po inihula, ang Mesias will be the light to the Gentiles. And in verse 27, dito po sa ating mga binasa, in verse 27, we have a variation po in this text. It's in NIV po, very accurate translation. And we sabi, waving of bows before him unto the altar in the temple. See? Yan po inihula na ni Isaiah na ang mga kalaspas na ito, mga dami ikagawa sa Panginoon sa kanyang pagpasok. Alam niyo po, nung po ako ay grade school and high school, dahil ako ay ardinero ng aming, hindi po nag-hire ng ardinero ng aking nanay. So ako nag-aalaga sa Ardin. Okay. Ng aking kunari sa Pilipinas, ang napakalaki po nun. At napakarami namin mga olibo na mga punong kahoy. Yan po yung mga olibo, yung tawag natin oliba. Yung kanilang mga dami, napakatalim at matigas. At alam niyo pa lang naman, di ba? Sa Twin Palms natin, katabi namin ng Catholic Church, yun ang hanap buhay ko. Bumabawi. Pag siguro, Saturday night, pipitas na ako ng maraming mga daming uliwa. Okay? At pagkatapos, sako-sako dadalhin na sa harapan ng simbahan at magtitinda ako ng 5 pesos each. Ang dami nung libo-libo yun Ang dami po namin mga olive trees, yung mga puliban. So, kaya tinatanong lang sa sarili ko, binibenta mo ito, bakit napapasok sila sa templo o sa simbahan, dala para sa pas? Para saan, di po naman Sabi nila, kapag benedisyon yan, ilagay mo sa bahay mo, kapag kumitig lang, hindi tataman ng iglat ang bahay mo. Ganun ba? Ewan ko po kung ang tradisyon na yun, ganun pa rin. Okay? So magic pala ito sa isip ko. Kaya pinulo ko ng olibo ang bahay namin. Sa sunod na gulat Okay? Pero hindi ko lang, ito din namin pala inihula ng mga propeta kung saan ang Panginoon ay lalakad. Okay? Para sa pagtanggap ng pagsigaw ng mga tao na Hosanna, iligtas mo kami. Okay? Hello? So, at matapos, sa verse 28, sabi binasa, You are my God, sabi. Ikaw ay ating Diyos. Kung alam naman sana po ng mga maglanito na salisigaw daw sana, yung mga inihula ng propeta sa kanila ay at kanilang memorize nila Okay? Napakainin sana, no? At verse 29, ito po. Panya, inasadya ko yung keyboard mo na. Okay? Tukukuman kita, please. Sa verse 29, yung natin binasa, dito, as incredible as this is,
what was sung when the presence of God filled the first temple built by Solomon. Alam po natin si Hari Solomon, no? Siya po, listen, si Hari Solomon, may papanawanan, si Hari Solomon, anak ni David, may libro. So, okay, balitang. Okay. Attention! So, sa verse 29 dito, ito po ay, para sa akin, napakatindi po dito. Bakit? Ito sa verse 29, ito po ang inawit, ang sitas nito, o ang verse nito, ang inawit, okay, ng mga manangawit sa templo nung itayo po ang unang gusali ng bansang Israel na itinayo po ni Solomon. Amen? Nandiyan ba kayo? Ang verse 29, yan po ang kanilang inawit na paulit. Ano po yung verse 29? Ang sinasabi ng verse 29, give thanks to the Lord for He's good and His love endures forever. Kaya kanina po sinasabi niya, God is good and all the time. Imagine, preparation sa sinasabi sa message ko. See, God is here. Alam mo niyo ba mga bagong sasabihin niya? See? Ito sinigaw. Ito inabot ng mga abdi na sa David sa templo. See? Give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat Siya ay mabuti. Bakit? Sapagkat ang kanyang magandang loob at pag-ibig ay magpakailanman. Amen? Hallelujah! So, by the way, this is a chorus, okay? A chorus, as the people sang this in Solomon's day, and I think they sang it more than 2 or 3 times, and the presence of God so filled the temple that everyone had to step outside. Alam po niya habang dinadala ito, Panginoon, marami, Lord, kung karapat dapat kami, dumating na kayo katulad ng araw na ito. Amen? Inamin nila ang korong ito, okay? Kung saan, sa noong panahon ni Solomon, kanya inihato ang templo at biglang bumaba ang Panginoon ng isang parang alapap at kinulo. Imagine, ito ganito. Bago po ang alapap ng Panginoon na hindi nakikita bawat sa kakapal at naglabasan dahil hindi na makita ang bawat isa. Imagine, the Shekinah glory of the Lord. Habang inaabot nila ang korong ito. Amen? And what was happening right there in Jerusalem on that first Palm Sunday? Listen, ang nangyayari po, sa unang Palm Sunday nito, kung saan ang Panginoon nakasakay ng asno, okay? The presence of God is about to walk into the temple, the incarnation of God. Amen? Yung malapap na bumaba, ngayon, ang Panginoon naman, yung unang Palm Sunday nito, kung saan ang Panginoon ay maglalakad, ay nakasakay ng asno sa kalsada, okay? Ito ang pagsasal sa tao ng Diyos. Okay? Ngayon, ang presensya ng Diyos ay nakasakay sa isang asno. Amen? Are you good, guys? Ito po, imagine that. So do you see this morning that this is a picture for all of you and for all of us? Ito pong larawan ng bawat sa atin. The Lord wants you for a temple of the Holy Spirit today. Ang bawat sa atin, sana, alam mo na ngayon na nakakatiyak ka, ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Bakit ang templo? Templo, ibig sabihin, ikaw ay tahanan, nananahanan ang banal na presensya ng Panginoon. Amen? So, the Lord wants you for a temple of the Holy Spirit. He wants to fill you so that it is no more you that live, but Christ that lives in you. Amen? Ito na yung sa pagkadalas tayo punuhin na may banal na presensya. Kaya templo nyo para hindi na ikaw magbuhay na sinasabing, ako lagi tama, ako, ganito. Kundi, He wants you to feel the life of Christ within you. Amen? So, we need to sing. Kailangan natin ang within ang atin na ito. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? He is good and His love endures forever until we are filled to overflowing with the presence of God. Awitin natin yan. Let's all stand. Amen? Until we are filled with overflowing the presence of
Laksan mo siguro, laksan mo. Okay? Maging majestic tayo din. Okay? Let me suggest this, okay? Okay, shout with me. Shout with me. Mga pasalamat tayo sa Diyos! One more time! Magpasalamat tayo sa Diyos! One more time! Give thanks to the Lord! One more time! Thanks to the Lord! One more time! Thanks to the Lord! Magpasalamat tayo
like I have said, tulad po ng ating pinahayag, God wants to fill us to overflowing the presence of the King. Katulad ng walang templo yun, doon sa Jerusalem. It was filled with the Shekinah glory of God. And Paul says in the New Testament, you are the temple of the Holy Spirit. Kayo ang templo ng Banal na Espiritu Santo. Kaya ngayong umaga, are we welcoming His presence into us as a temple? Yan ba ang ating ginagawa ngayong umaga? Are our doors open and waiting? And do we recognize Him when He comes? Ang ating mga pintuan ng ating mga buhay at puso ay nakabukas para sa Kanya. Ating may siya napagtatanto at nakapagkikilala kung siya dumating sa ating mga buhay. He comes to us just as humbly, and sometimes we think it's katulad siya nakasakay sa kasto nung magpasok siya sa kalsada ng Jerusalem. Ganito rin naman yung pagdating sa ating mga buhay ngayong umaga. He comes to us just as humbly. Sometimes, okay, just that's true. The Scripture says Jesus is our doctor. Yes, ganitong kaunayan natin sa Kanya. Because the life that's flowing in Him is in us as well. That's the life of the Father. But you know what? More than that, He is our King. Siya ang ating hari. Kaya the Jews na, ito pong inabot ng mga Hudyo sa Psalm 24, about the generation that sought the face of God. Ito pong generation na umahanap sa mukha ng Panginoon. Sa Psalm 24 verse 7, ito sinasabi, lift up your heads, O you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. See, Psalm 24, lift up your heads, O you gates. Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuang bayan, o kayong mga taas, kayong mga walang hanggang pintuan. Alam niyo ba yan? Ano yung walang hanggang pintuan? That is your heart. Yan ang gusto natin ngayong umaga. At ang hari ng kalwalatian ay papasok. Sino ang hari ng kalwalatian? Ang Panginoon malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon makapangyarihan sa pagbabaka. Verse 9, itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan, and speak to us right now. Magsitaas kayo kayong mga walang pintuan, at ang hari ng kalwalatian ay papasok. Sino itong hari ng kalwalatian? Ang Panginoon ng mga ulo, siya ang hari ng kalwalatian. So, friends, be always ready for the humble King Jesus to come in ways you least expect. Mapagpakumbaba siya. Pero dati siya sa inyong buhay. Sa mga bagay na hindi inaasahan. Sana ang dalangin, ma-recognize siya. Hindi siya kakaisip. Hindi siya sa religion. Hindi siya set of doctrines. No! He is God. He's a person. He's alive. He wants that personal relationship with you. Yan ang ginagay ninyo. Kaya the welcoming crowd shouted, ito no, sa Luke chapter 19, verse 38, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. See? Ito significado ng mga madla, o the crowd, nung mapasok ang Panginoon sa kalsada, tungo sa templo ng Jerusalem. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Hindi lang yun. Peace in heaven and glory in the highest. Ganun pa man, listen carefully. Let's go back now. Mas letting no? But this was a very dangerous thing to be expressing at that moment. Napakapanganin mo nang isigaw ito na madlan at mapapasok ang Panginoon. Kaya nga nasabi sa dito, alerto po ang mga Romans sapagkat sa nakaraan nagkakong pag-imaksik laban sa pamahalan ng mga Rome. Okay? So, ngayon, you know what? The Pharisees knew, the first and Zechariah, alam po nila sa Zechariah 9:9 about the king coming on a donkey, and we're aware of the watchful eyes of Rome as well. Alam nila, ang mata ng Roma at mga Romans ay nakatulog sa kanila. Kaya sabi ng mga
Now, Pharisees, hindi sila tumutulong sa tension, sa situation, at sinisigaw ng mga tao, they're shouting about a king in that particular day. Yun ang pinaka-salita na para bang mapapainit, okay? They asked Jesus to rebuke his disciples, sabi niya, patigilan mo! Ay, yung mga alagad! Di ba? Yun ang context kaya sila nasabi nila. But Jesus told them, if the disciples were quiet, the stones will cry out. Kung ang mga alagad mo ito ay titigil sa pagpupuri, pag-iyaw ng pagpupuri sa pagpupuri sa Diyos, ang mga batundog sa magpupuri sa akin. Jesus was familiar with the prophecy. Alam niya, ang hinihula ay tidak maganap. He saw the command, kaya he saw Psalm Zechariah 9:9. Kaya inutusan niya ang mga anak na babae ng Jerusalem na sumigaw, umiyaw. And he knew it will be fulfilled with or without people. The Bible has never been wrong, tandaan ninyo. Kailanman po ang Biblia hindi nagkamali. Its prophecies are accurate in every detail. Imagine that. Thousands of years, hinihula ng mga propeta. Now it was being fulfilled in the life of the Lord. At sa mga tao nito, at ang aslo. See, they were fulfilling the prophecy. Kaya gaya namin nasabi, multiply that a billion times. Kayo ay hinihula ng Panginoon that you will be in this day, in this March 23, if I'm not mistaken, here in this church, worshiping God. Hearing this, nadidinig niyo ang ganito mga salita. Kaya, huwag niyo sabihin na random yung buhay, na nangyayari daw mangyari. No. Every decision that you make, dadaan niyo, may kinalalaman ang mga bagay sa kinabukasan ninyo sa mga panahon na darating. So it tells us what is coming in detail, and yet most people never pick up their Bible. See? If the prophecies are very accurate. So, this prophecy about our Lord entering Jerusalem is amazing detail. Zechariah 9:9 speaks of the daughter of Zion in Jerusalem, rejoicing greatly and shouting. Okay? Umiyaw sila. Alam niyo rin, the sisters of Lazarus were indeed rejoicing for the resurrection of their brother. Kaya natin nasabi, binuhay na maguli si Lazarus. Kaya ang mga kapatid na babae ni Lazarus, sila po yung nagdidiwang. Ganun din ang mga babae na sumusunod sa Panginoon. Were rejoicing because they were in love of God and forgiven. And in ancient Israel, alam po niyo, in ancient Israel, a shout will be lifted up as an army went into battle. Kapag naman, ang basa ni Israel, umiyaw na ganito, ang sagubo ay patungo sa kikipagdigma. At nandito, ang maliit na grupo ng mga kayukbo na papasok sa Jerusalem para, magtakubay, to conquer, gumapi. Because they come at they are being led by the Prince of Peace riding on a donkey. Kaya lang dito, pagpasok, okay? Umiyaw sila, pagpasok sa maraming kubo. Sa isang po, ganito, para magbakay, no? Pero dito, nakasakay sa isang asno ang sanghari. Ang dala niya ay kapayapaan. Amen? They lift up a shout of praise kaya yung ginawa natin. He came as a righteous one. And how many people can be said to have entered Jerusalem in righteousness? And next are those powerful words. Having salvation. Ang dala niya ay pagliligtas. Jesus came offering them with peace with God. He came in peace to give the people peace. Ito dala niya. Kaya lang ito po ang napakasakla. They prefer salvation from taxation to the salvation of their souls. Ang pinili po nila, gusto nila maligtas sa pagtatax ng mga Romans sa kanila kaysa sa kaligtasan ng kaluluwa. So, ano nangyari? In a few days, they would prefer Barabbas to be freed instead of Jesus, di ba? Doon pa naman. Sa pagkatapos ng ilang araw nito, pinili nila si Barabbas na mapalaya ang ng ating Panginoon. Jesus would say this, itong kanilang mindset, itong laman ng kanilang puso. Alam niyo, in the midst of praise, pinumuli sa kinagawa yung mga palaspas, alam po ninyo ang nangyari? Para bang national flag nila, and underneath show this Bible. In the middle of the praise, the shout of praise, Jesus wept. Tumawag sa Panginoon. Sa Luke 19:42, ito sinabi niya, if you, even you, had only known on
this day what will bring you peace. Kung alam mo lang ninyo, sabi niya, kung sa araw ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na ukol sa iyo na magdudulot sa iyo ng kapayapaan. But now it is hidden from your eyes. Peace was not a new king that will war against Rome. Ang kapayapaan ito, hindi dati sa isang babahagi na gusto nang gawin, okay, para makipaglaban sa bansang ito. It was a king that will offer them peace with God. Jesus could see that their desire to have an earthly king would be their destruction. Alam ng Panginoon ang mindset nila. Alam nila ang kanilang pagnasa, bansang ito na magkaroon isang hari dito sa lupa, pero alam niya ito magdudulot na kapahamakan sa kanila. So if they had received the salvation that Jesus offered that day, they will not have revolted against Rome and been destroyed, crucified by the thousands. Tingnan niyo po ang history. In that day, after a few years, thousands of Jews were crucified. Kaya alam niyo ang krus? Doon po, ang counterpart ng krus ngayon ay electric chair. Ang krus ko doon ay binibigay mga kriminal. At pinapatay. And I want to stop here and ask, gusto kong tumigil dito, if Jesus lives for you this morning, kung nakita niyo ba dito in the middle of their shout of praise, tumangin siya, ano ba yung tinatangis sa Panginoon sa ating ngayong umaga? Ang ano ba yung tinatangis ng Panginoon sa ating ngayong umaga? Sapagkat alam po ng Panginoon na kayo nakikita, He sees your choice. Nakikita niya po gaya ng basa nito. Alam niya kano ang kanilang pinili. And He brought destruction in their life and in their family as well. He sees your choice is to try to find peace in something other than Him. Iyan ang nakikita ng Panginoon. At alam niya, hindi magpapahamak sa atin kung tayo nagkaroon ng kapayapaan maliban sa Kanya. He says the devastation that church will live in your life. Alam niya kapapakon na itutulong ng kapapasya mo at ay hindi mo alam na sa iyong buhay at iyong buong bayan. How He would love to gather you into His arms. Don't be like Jerusalem. Nasa kanyang kapit sa kanyang visit. Sana po tayong gayahin ang Jerusalem. Receive His peace this morning. Recognize that only your Creator knows what will truly fill your emptiness. He's the only one who can fill your emptiness. It is not in the things He made, but His very life. Ang kanyang buhay. Meron kang emptiness, meron kang kag na bahagi ng pagkatao. At ang tayo nakapagpupuno niya ay walang iba ang buhay at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Kapag naman, yan ang kanyang ginawa, pinalo ka, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay. Kaya sabi natin sa dahil Diyos, kung mga may pinagkalog niya kanyang bugtong na anak, ano pa kaya niya hindi niya pagkakaloob ang lahat ng mga bagay? Kaya ang bagay mo, ng bagay ito. Siya sabi natin ang mga sarili. Tumatangis sa mga Panginoon, kay umaga. Sa pag nakikita niya kung saan patong mo ang desisyon na ginagawa mo ngayon, hindi na siya sabihin mo, kundi ang mga pamilya mo pa yung nakakapasok. Magdadamay. Meron ba natatakot kasalanan sa atin? Meron ba mga vision na hindi pa natin naisubusog? Meron ba mga bagay na ikaw lang at ang Diyos ang alam mo na kapag ikaw nag-iisa, ginagawang sekreto? Ano kayo? Kasi ang Panginoon tumatangis kayo sa atin. Sa pag nakikita niya, ang ginagawa mong desisyon ay magdudulot ng kapahamakan. Alam po ninyo, ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag natin punuin ang emptiness ngayon sa ating mga puso. Alam po ninyo, ganyan nasa ng last Friday, maraming mga Kristiyanong sa katagalan ng pag-aatin, naging over-familiar sa mga bagay na ginagawa. Paulit-ulit lang yan. Ganyan lang mangyayari mamaya.
Wala pang babago. Ganito po ang sitwasyon natin dahil may mag-inam. We're just going into the motion. Anas po na Panginoon, kaya kanina inaayaan ko sa inyo yung bigay ka lang po ninyo. Nasa mag-breakthrough ang Panginoon sa inyo. Punuin kayo ng kanyang walang hanggang pag-ibig katapatan at kabutihan ng kanyang Espiritu. Yan po kayo magpapanaliwa sa inyong relasyon at kapayapaan. Yan ang magbibigay sa iyo ng lakas para arating naman ang mga hamon na kailangan natin harapin. Mga desisyon. Kung saan nakaanay sa kalooban ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, higit pa sa inyo. Pwede mahal ng ating pag-iisip. Tandaan po ninyo, huwag nyo palisin yan. Mahal kayo, sobra-sobra ng Diyos. Kahit kanyang bukuan at naanak, masana sa kanyang matay, binigay sa inyo. Pinagkaloob. Para lang lumaki kanyang pamilya. Magkaroon ng kapatid ang Panginoon. At kayo'y kabilang ko. Sa dami ng mga tao na sa lupa. Sana makita yung halagaan na kanyang patuloy. Dahil yung labi ko. Andog niya ang kapayapaan ngayong mga. Andog niya. Andog niya ang kapayapaan. Sino tibulin natin si Barabas ka o ang ating Panginoon? Isang pa lang yung Barabas at makatawa, sarili natin. Okay? Isang ito, lalaban natin si Barabas sa ating buhay. Isang bahagi ang hanggang ngayon, ang lalaban ni Barabas na ito ay bilang maisupo sa akin. Dapat patay na siya. Okay? Sa ating personalidad at pag-ugali. Nung tayo nakipagpisa, isinuko ang ating buhay sa ating Panginoon. Higit po natin ang ating mga mata. Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Hallelujah! Napakabuti mo, Diyos. Ang sigaw ng aming mga bibig at mga tinigilin po namin. Pero Diyos, ginagamit mo ang mga awitin na itong aming mga bibig para sambahin ka at purihin. Yan ang kailangan kaya nilikha mo. Upang po, Diyos, padinig mo ito isang masamyong amoy. Sa iyong harapan na rito ay tumatapos sa iyong puso, Panginoon, kapag itinanggagal sa isang pusong dalisay ng papakuba sa kabilang maraming mga pagkukulang, nagpupunagi, maging karapat-dapat matuwid ang pagdunong ng kasinyahan sa iyo. Ilagay mo ito sa ating mga puso bilang yung mga lang. Kaya sa bagay ito, Panginoon, dalayan mo po na mag-usap ka patuloy sa ibang anak. Nais mo, nagdadala ka ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, katuwiran sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa lahat ng individual at sa loob ng tahanan. Dumating ka, Panginoon, sa bawat tahanan. Una, sa templo ito, ang aming mga sarili. Kami ang templo ng Espiritu Santo. Ang pintuan ko ng aming mga puso, Panginoon, ay aming pinagkakaroon sa iyo. Lahat ay nakabukas. Ang pintuang bahay nito, sabi, Lord, we will open it for you alone. Sa iyo, Panginoon, magpasok ka. Panginoon, hindi ka lang pinapasok ka galing sa sala, kundi sa lahat ng silid, Panginoon, ng templo nito. Magpasok ka, you're most welcome, Lord. Gawin mo magpahinga ka. Kumain ka pag nakasama namin, Panginoon. Kung meron ka nakikita, alisin mo, Panginoon, bigyan mo ng kapangyarihan at lakas para makita ko ang aking sarili. Yung mga bagay na hindi mo nais, Panginoon, sa loob ng mga sarili ito sa aking mga puso, sa aking puso. Iaakayain mo ngayong mga minute na isuko nyo ang lahat ng mga susi na mga silid na yan. Okay? Lahat ng mga pintuan sa lahat ng silid ng inyong puso. Isuko nyo ang lahat ng mga susi. Huwag kayong magtira na kahit isa. Hindi, baka ilan sa inyo. Ang Panginoon matagal kumakatok sa mga pintuan na yan at meron siyang susi ng pintuan ng silid ng inyong kwarto na ayaw magkaloy sa kanya. Ang gamit din na isusuko yan, Jesus will turn away. Tatalong siya. Tumatangis.
Kailan kaya ipagkakalap sa akin ang susi niya, sabi ng Panginoon? Kailan na kaya susuko ang susi niya na piling niyang tinatago para sa kanyang sarili, nagtuturo ng kapamakan at dala ko ay kapayapaan na hindi pwedeng bilhin ng salamin. Kaya Panginoon, may umaga, mga kapatid, malakas na lang yung loob. Inihitin niya ang uling susi niya ito, mga susi. Ilagay niyo sa inyong mga kamay at itaas niyo mga kamay, sabihin, Panginoon, eto po ang mga susi nito. O susi nito na matagal mo yung tinatago sa aking sarili. Na matagal mong nais na punin para magpasok ka. Kaya Panginoon, hindi ko ang susi nito. Eto nagdulot sa akin ng kapamakan, nagdulot sa akin ng ito nga binumay na anin ko Panginoon, sakit sa karamdaman sa aking mga katawan. Kaguluhan sa loob ng tahanan. Sa pagkandim sinusuko sa iyo ang susunod ito. Pinipilit ko pa rin ang aking sarili, ang aking kapakamaraan, ang aking kapalaluan, ang aking kagustuhan. Panginoon, lahat ang aking sarili na looban, magpasok kaya ng susi, Panginoon. Ang aking masabi kapag nagpasok ka na sa silid na niya, nagtatawag ko para sa sarili. Not my will, but yours be done. Hindi nga aking kalooban, kundi ang kalooban ng masunod po, Diyos. Taas niyo mga kamay na yan, itigay niyo mga susi. Tignan niyo kung anong gagawin ng Panginoon sa inyong buwan. Sa tuloy mo sa bahinan. Tignan niyo. Hallelujah. Dala niya ang kapayapaan. So Lord God, tanggapin mo, Panginoon. Tanggapin mo mga susing yan. Ikaw tayo nakakalam at ang aking mga kapatid. Nang ikaw nakakalam. So Lord, tanggapin mo mga susing. Buong puso namin pinagkakatiwala. Ibinibigay sa iyo ang mga susing ito, Panginoon. Pasimula po sa akin, O Diyos. Pasimula po sa akin, sa sambahan niya. Aming nagkakalobang lahat ng mga susi na tinatago namin sa aming mga sarili. Magpasok ka. Buong puso namin tinatanggap. Ikaw lamang ang tanging magdulong ng kapayapaan. Hallelujah. Hindi mo ang ginawa ang bagay nito, siya po ngayon nasa iyong puso. Sa ngayon ay nasa silid sa pagkalundang ng Espiritu at lahat ng silid na yan ay siya po ay mumama, siya po ay papasok, mananahan, dala niya ang pagpapala, dala niya ang kapayapaan, dala niya ang kagalakan, dala niya ang pag-ibig, dala niya ang katuwiran. Panginoon, salamat. 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 Napakabuti mo. Napakabuti. Tingnan niyo ang kapayapaan ng Espiritu ng Diyos. Hindi mo nakadala mo ngayon. Kumaan sa mga shade. Pwede kayong mapuspos katulad ng templo doon sa Jerusalem. Nagsakay ng glory